di ba? So, pumupunta kami doon every Saturday hanggang sa dumating yung point na masaya na ako doon. Di ba? Dumating sa point na masaya na ako doon sa CCF na yun kasi nandun yung mga klase ko, nandun yung mga tropa ko, di ba? Nandun yung mga kilala ko. So, pero to be honest, hindi ako pumunta doon para kay Lord. Pumunta ako doon para magpapansin lang, di ba? Ipagyabang yung mga forma namin, mga ganun. So, pero dumating sa point talaga na masaya ako doon, di ba? Hindi na ako masaya sa church namin kasi wala kami nga nagkakasuhaan na kami, di ba? Pero dun sa ang dami namin, sobrang saya ko doon. Pero you know what, God convicting me that time na sinabi ni Lord, hindi pwede yan, hindi maganda yan kasi pastor pa akong di ba? And sinabi ni Lord sa amin, kung yung kasayahan na nararanasan mo dyan, bakit hindi mo dalhin sa simbahan na meron ka? Amen? So, sabi ko, Lord, bakit hindi ko gawin? Kung di ako masaya doon, bakit di ko pasayahin? Di ba? So, doon na yung dumating yung time na naging siya sa akin, naging awakening siya sa akin na kung bakit kailangan kumilos sa gawain ni Lord. Amen? So, wala pang home office na to that time. Sadya, kumilos na talaga ako, not because of the money, but because I need to be happy. Amen? Gusto kong maging masaya sa church ko. Ayokong yung kasayahan ko mapunta sa ibang church. Amen? Tapos yung church namin, mababayaan. Amen? So, dumating yung time na in-invite ko na yung mga kaklase ko, nag-celebrate kami, tapos yung mga in-invite ko, nag-invite din, hanggang sa nag-invite, hanggang sa ngayon. Amen? Dumami kami ng dumami. And ngayon, sabi ko nga, pag nakikita ko na yung mga tao sa church ngayon, sabi ko, Lord, paano kaya kung hindi ako nakinig sa akong victim mo that time? Siguro ganun pa rin kami ngayon. Siguro ba kasi nasa ibang church na rin ako. Amen? Pero you know what? I listen to the conviction. Amen? Kaya sabi, alam ko, sa atin lahat, mayroong conviction sa atin lahat. Amen? Hindi mo naman kailangan magsimula magdala ng marami. Diba? Sabi nga ng sa pastor sa akin, you need to start in one. Amen? Isa lang, mali mo, isa lang, mag-invite ng 10, mag-invite ng 5. Diba? At panalo pa rin. Amen? At yun na din nangyari ko. Nag-start ako sa dalawang kaklase ko, kasi dalawang kaklase ko, nag-invite din. Yung isa, in-invite yung pamilya niya, yung mga kamag-anak niya. Yung isa naman, in-invite yung mga kaibigan niya. Kasi dumami kami na dumami. Amen? And thankful ako kay Lord kasi yun nga, because of that conviction. Amen? So, next tayo. Sabi dito, if you do not decide to follow God, you will lose the opportunity to grow. Amen? Kaya sabi ko kanina, if I will not decide do sa conviction na binigay sa akin ni Lord, siguro hindi ako ganito nag-grow. Amen? Hindi rin nag-grow yung church namin. Amen? Pero, yun nga, because of that conviction, and I follow that conviction, na-embrace yung opportunity to grow. Amen? And every one of us, yan yung gusto ko iparating sa atin lahat, na ang pagsunod, hindi lang to sa home office, especially dapat ang pahalaga natin ang ministry. Amen? Na dapat hindi ka papayag na mas marami yung clients sa mga disciples mo. Amen? Dapat mas marami yung disciples mo. Kung gano'n ka i-bless ni Lord, dapat mas gano'n mo siya i-bless. Amen? Sabi ko nga si Lord, hindi naman siya nanghihingi na kayamanan eh. Wala naman tayong mabibigay na gano'n kay Lord. Amen? Pero, you know what? Ang kaya lang natin ibigay kay Lord is souls. Mahirap ba yung madali? Madali lang yun, di ba? So, dapat willing tayong gawin lahat yun para kay Lord. Amen? Not because gagawin natin yun kasi gusto natin magkaroon ng clients, kundi gawin natin yun because gusto natin. Amen? So, sabi dito, yan. Sabi sa Genesis chapter 11 verse 31, sabi dito, Terah took Abram, his son and Lot, the son of Haran, his grandson, and Sarai, his daughter-in-law, his son Abram's wife. And they went forth together from Ur of the Chaldeans to go into the land of Canaan. But when they came to Haran, they settled there. Amen? So sabi dito, si Terah, kilala niyo ba si Terah? Kasi nakakilala kay Terah. So si Terah, he is the father of Abraham. Amen? So that time, Terah took Abraham, his son, and Lot, the son of Haran. So galing sila sa Ur of Chaldeans, amen? Doon sila nakatira. So, you know what? Naniniwala ba kayo na bago utusan si Abraham, inutusan muna si Terah? Amen? So, that time ang inutusan si Terah. Ang utos kay Terah ng Diyos, pumunta ka sa promised land, which is the Canaan. Amen? And you know what? That time kasi, mayroong 3 anak si Terah, nakalimutan ang pangalan niya, pero yun nga, pinaka-main point dito is si Abraham at si Haran. And you know what? Si Haran, he is the favorite son of Terah. Paborito siyang anak ni Terah. Amen? So ngayon, nung sinabihan ni Lord si Terah na pumunta ka sa promise na which the Canaan, kasi nandun yung pagpapala ko sa iyo, nandun, nakaabang na lahat, nakaprepare ka. Amen? Sumunod naman si Terah.
But you know what? Nung nakarating sila sa lugar na tinatawag na Haran, amen, nag-stop na siya doon. E di na siya tumuloy sa Kanaan. Amen? Lumayo na siya doon ng bahay nila at nanirahan na sila doon. Happily ever after, sabi nga, di ba? Pero you know what? Hindi siya nagkataon eh. Amen? Hindi siya nagkataon na yung favorite son niya na si Haran at yung lugar na pinag-stayan nila na si Haran din, di ba? Hindi siya nagkataon na. Kundi, kumbaga, yun yung part of plan of God. Amen? You know what? Listen, you know what? Ang inutos sa kanya, madali lang inutos sa kanya, pumunta ka sa Kanaan. Pero nung dumating siya sa Haran, naalala niya yung anak niya si Haran. Amen? At hindi na siya tumuloy sa Kanaan, nag-stay na lang siya sa Haran. Amen? Siguro, ang maisip niya, at least, kasi dati patay na si Haran eh. Siguro namulila siya, kaya ang maisip niya, hindi ko man nakakapili si Haran, pero at least, in this place, in Haran, I remember him, di ba? Naalala ko siya, nararamdaman ko siya. Hindi man siya buhay ngayon, pero I know that he exists in Haran. Amen? You know what? Doon nag-feel si Tera eh. Hindi siya tumuloy sa kanan. Ang bilis naman, ang dali